Once again, welcome to Intellifix Electronics tutorial channel, okay? So today, ang pag-uusapan natin is yung MOB component, okay? So ito yung component na ginagamit natin as a over voltage protection or yung ating surge protection circuit, no? Karalimitan makikita nyo ito is a power supply, no? Directly nakakonect sa ating mains. Okay, so sa unang linya yung pasok natin sa circuit board ng power supply, ano? So nakaparallel yan doon. So kapag halimbawa ang 110 mo is ang appliances mo is 110 volts, na i-plug mo sa 240 o 220 volts, puputok itong component na to immediately. Okay? So immediately puputok yan. So para maiwasan ng pagkasira ng ibang gamit. Yung iba ginagawa, tinatanggal na ito after kung walang pamalit. Then gagana na lang yung unit. So ang problema, wala na nga yung protection yung ating appliances. So kapag nangyari na isaksak mong muli, ang susunod na sasabog doon is yung primary ng ating power supply. And at pwede pa nitong madamage yung ating mga ibang circuit, no? So makapag-cause yung sa ibang problema yung ating pagkasaksak sa wrong voltage source, okay? So, yan yung trabaho ng MOB, no? So, ito isang voltage dependent component, okay? So, kapag ite-testing mo yan, in good is wala kang mababasang reading. Napaka-taas ng resistance niya, no? Parang open, no? So, yung mga problema nito, yung fault nito is shorted, leaky. Then, yung isa, yung obvious, isabog na sabog siya. Pumuputok talaga, no? So, yung iba, kapag naka-encounter ng pumutok na ganyan is hirap na silang i-decode kung anong gagamitin. Minsan hindi na mabasa. So, ganito na lang gawin natin. Para madali, bibigyan ko yan ng tip. Kapag ang 110 ang appliances mo, ang bibili mong MOB is 150 volts AC. Kung 240 volts, nasaksak sa 275 volts, tumaas yung voltage, karoon ng surge, ang bibilin mo namang MOB is 250 volts. Ano? So, example ng isa na to, no? So, ang value nito is 681. So, it means ang MOB na to is 680 volts AC, ang nominal value. So, ito pang mga industrial na to, medyo matataas. Okay? So, kapag yung value mo is 151, it means 150 volts yun. 251, it means 250 volts. Or nakasulat mismo is 150 or 250 volts. So, yan yung ating mga MOB, no? So, napakagandang component nito, no? So, ako personally, hindi ko to inaalis. So, kapag naka-encounter ako ng sirang ganito, is pinapalitan ko talaga. Kasi sa susunod na mangyari na may saksak ng kliyente o may saksak mo by mistake while testing the unit, sino magkakaproblema? So, ikaw rin, no? So, ganun lang. So, yung iba ginagawa repair na temporary fix, pero hindi po yun best practice, ano? So, maganda pa rin na gawin natin, palitan natin at wag tayong basta-basta magmo-modify. Although na ang trabaho natin is technician, yung iba ginagamitan ng technique o yung tinatawag na magic, which is gagana, then eventually after 2 or 3 days, back job. So, medyo sinong na problema, no? So, yan ang ating MOB, no? Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment din na sasagutin ko and as soon as possible na makita ko at mabasa ko ang inyong comment. So, thank you for your support and thank you for watching and God bless to all of you. Hopefully, nakatulong ako sa inyo makapagbigay tayo ng kalaman lalo na sa ating mga beginners, no? So, God bless po sa inyo lahat and keep on fixing kasi po kayo mga beginners ang ating pag-asa, no? Sa mga susunod na panahon kasi tayo medyo nagkakaedad na. So, dati tayo nagre-repair ngayon, then eventually darating araw na tayo na magpapa-repair kasi nababawasan ang ating kakayanan, okay? So, maraming factor. So, una-una ating kalusugan. Okay, yung ating paningin nalalabo na, no? Okay? Hindi na tayo makapagbuhat, yung mga ganyang bagay. Ang nagre-restrict sa mga technician upang hindi na makapag-repair. Ika nga is retiring time na, no?
which is inevitable and hindi natin maiiwasan yan. So, keep on fixing lang and keep on learning. And andito lang po tayo sa Intellific Electronics na handang tumulong sa inyo sa tuwing kayo ay may katanungan. God bless po muli and thank you very much.